At kaugnay nga sa ihahain na impeachment complaint laban kay Pangulong Noynoy Aquino kaugnay sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Makakapanayam natin sa linya ng telepono si Ginoong Renato Reyes, Secretary General ng Bayan. At makakasama naman natin dito sa studio si Caloocan City Representative Edgar Erice, isa sa leaders ng Majority Coalition na haharang daw sakaling maihain ang naturang impeachment complaint. Magandang umaga po Ginoong Reyes at Representative Erice. Morning. Hello? Morning, Kara. Alright, okay. Ay, umaga, Kara. Alright, okay, sir. Unahin na muna natin si Ginoong Renato Reyes ng Bayan. Ano po ang balak ninyong ikaso or magiging grounds dito sa impeachment complaint na balak ninyong ihain laban sa Pangulo? Well, ang aming magiging batayan dito, isang matibay na batayan ay yung naging ruling ng Supreme Court, unconstitutional, ang ginawa ng Pangulo sa Disbursement Acceleration Program na inipit ang pondo at inilipat ito sa mga proyektong hindi naman nakasaad sa General Appropriations Act, wala sa national budget. Kasama din po sa aming lalagyan ng mga ebidensya, yung isang firma ng Pangulo na nag-authorize ng releases ng DAP at yung kanyang mga marginal notes na nakita natin na ang diskresyon sa napakalaking pondo ay solely nandoon sa Pangulo. So lahat po ito ay malulubhang pagdabag ng saligang batas, malubhang pagdabag ng General Appropriations Act na dapat panagutan kapwa ng Pangulo at ng kanyang budget secretary. So yung purpose po, yung layunin ng pagpa-file ng impeachment ay para po magkaroon tayo ng venue para sa accountability. Dahil mismong korte na nagsasabi, hindi maaaring gamitin ang depensang good faith ng mga promotor at implementer ng DAP. Kailangan nilang patunayan pa ito sa mga proper court. At yun na po ang nagis natin gawin, na maihain ang impeachment nito at lumabas po ang kabuuang katotohanan sa DAP at magkaroon ng accountability, yung pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Okay, Nato, may mga ilang nagsasabi na ang dapat daw panagutin ay yung mga legislators na nag-misuse nitong pondong ito kesa doon sa Malacanang na nagbigay sa kanila ng pondo. Anong reaksyon mo dito? Well, ang presumption kasi ng katanungan na yun ay mabuti lamang ang intensyon. Tanging mabuting intensyon lang meron ng palasyo. Pero maaalala natin, no, yung mga legislators na nag-misuse ng kanilang port barrel, maaalala natin, yung palasyo ang nagbigay ng go signal, si Pangulo ang pumirma ng release ng additional port barrel sa mga mambabatas sa panahon ng Corona impeachment trial. 6.5 billion pesos to ang inaprubahan ng Pangulo bilang PDAF augmentation. By itself, no, sa panahon ng Corona impeachment trial, ano pa nga bang interpretasyon natin doon kung hindi isang forma ng insentibo para suportahan ng mga mambabatas yung mga sinampang impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona. So doon pa lang po sinasabi na nga ng iba nating kasamang abogado, impeachable offense na yun. Bakit ka nagbibigay ng insentibong dagdag na port barrel kapalit ng suporta sa impeachment complaint ni Corona? Okay, Representative Erice, kayo po ngayon pa lang hindi pa man din hinahain itong impeachment complaint. Sinasabi niyo haharangin niyo na ito. Bakit po? In DAP, nakinabang ang bayan, nakinabang ang mamamayan, umunlad ang bayan. So, alam mo yung bayan mo na lagi naman lahat ng presidente pinafailan naman nila ng impeachment. So, nothing new. Alam mo, makakasagabal to sa takbo ng Kongreso. Although kahit walang kwenta itong pa-file na impeachment na ito, didinggin pa rin ito ng Committee on Pero bakit niyo po sinasabing walang kwenta? Sapagkat marami ng President, for example, yung Truth Commission, it was declared unconstitutional. Pero hindi naman kinasuhan si Pangulong Aquino ng impeachment na kahit na partially na-implement niya na ito. Yung PDAF, it was declared unconstitutional. Wala namang binalik dapat na pera. kinasuhan na rin yung mga mambabatas na nag-aproba ng General Appropriations Act. At kabilang dyan, yung Makabayan Block ng Kongreso. Nakinabang din sila sa PDAP so, ito, diniklara rin ito unconstitutional. Oo. Okay. So, tingin ko, marami, sinabi ng Supreme Court decision, marami sa mga maestrado nagsabi na in good faith naman at umunlad naman ang bansa dahil dito. So, nothing new. Magka-file sila, pero sa palagay ko walang mangyayari. Okay, Ginoong Reyes, anong reaksyon ninyo dito na sinasabi nito si Representative Erice na
walang kwenta naman daw itong impeachment complaint at hindi naman ito yung unang beses na nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang isang hakbang na ginawa ng Executive Department. Kasama na dyan yung PDAF na wala naman daw kinasuhan. So, unang-una ko napaka-premature ng statement ni Congressman Erisa dahil unang-una, hindi pa naman po niya nababasa yung aming siyahain. Wala siyang batayan para sabihin kung may kwenta ito o walang kwenta. Pangalawa, duda ko ako kung nabasa niya ang kabuuan ng Supreme Court decision dahil sinasabi po doon sa decision ng Korte, hindi dahil may nakinabang, hindi dahil mayroong benefit sa publiko yung ilang proyekto ng DAP ay absuelto na sa pananagutan ang mga nagpromotor ng DAP. Wala pong sinasabi ang Korte na absuelto na sa civil, criminal at administrative liabilities ang mga implementors at promoters ng DAP. So, mag-isip-isip sana ho yung mga congressman dahil ang kanilang tungkulin ay sa taong bayan. Hindi lang po yung proteksyonan ng Pangulo. Ang tungkulin po nila ay malaman yung kabuuang katotohanan dito sa Disbursement Acceleration Program at mapanagot yung mga nagpakana nito. Okay, Representative Kung Erisa. may nakikita silang problema doon sa mga projects na in-implement through DAP, pwede silang magsampa sa korte. Pero not impeachment. Sa tingin ko, makakagulo lang to. Masyado na nagiging destructive yung makabayan block ng Kongreso. Nakikita naman natin na lahat ng Pangulo pinafailan nila ng impeachment complaint at palagay ko kung meron silang nakita incident of corruption dito sa DAP, yun ang kanilang pagtuunan ng pansin. Yun ang tingin ko ang essence nung Supreme Court decision. Kung may misuse at mapapatunayan na may bad faith, pwedeng kasuhan. Pero ito pong sinasabi na hindi naman, Ginoong Reyes, itong sinasabi ni House Speaker Sonny Belmonte at sinabi na rin ng ilang constitutionalists sa ating bansa na hindi naman retroactive itong desisyon ng Korte Suprema. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng panagutin doon sa nagawa na nilang kasalanan. Pwede na lang kapag inulit nila or talagang pinagpilitan nila itong DAP. Anong reaksyon ninyo dito? I don't think po na nasa decision niya ng Korte Suprema. In fact, malinaw po sa bandang huli ng decision na hindi pinagrant ng Supreme Court sa mga implementors at promoters ng DAP yung presumption na they were acting in good faith. In fact, ang sinasabi nga ng Korte na kailangan pang patunayan ng mga implementors ng DAP, kasama na si Pangulong Aquino at si Secretary Abad, na sila ay acting in good faith. At patutunayan lang po ito sa mga tinatawag na proper tribunals o mga korte na maglilitis ng kanilang criminal, civil at administrative liabilities. Wala ho kaming nakita o nabasa na hindi pwedeng managot yung mga nagpakulo, nagpakana at nagpatupad ng DAP. Yan po ay malinaw na malinaw doon sa desisyon ng korte. Yun nga, sinabi nga, it will be heard in the proper tribunal. So, kung may nakita silang mali o bad faith, kasuhan nila yung mga implementers ng DAP. Pero maliwanag naman na hindi naman pwedeng kasuhan ng Pangulo. So, pumupunta ang bayan muna. Doon na naman sa political, yung impeachment. So, sa palagay ko, ang impeachment proceedings, makakaabala yan sa trabaho ng Kongreso. Marami kaming ginagawa ngayon. For example, 2015 budget, yung anti-political dynasty law, yung FOI bill. Pero sa tingin nyo ba walang ginawang mali ang Malacanang, si Pangulong Kasi ang nakita ko sa dispositive portion, marami kasing opinions May mga separate opinions yung mga justices. Pero yung opinions nila. Okay. Pero yung dispositive portion, yun ang mahalaga. Parang nagbigay sila ng guidelines. So dapat sumunod na ang national government dito sa 4 na guidelines na ito. Pero hindi naman sinasabing as a whole, yung DAP unconstitutional. For example, yung use of unprogrammed funds. Sinasabi lang ng Supreme Court, dapat kung gagamitin nyo yung unprogrammed funds, may certification ng National Treasurer na may excess sa revenues. So pag may certification, legal yung paggamit ng unprogrammed funds. Legal lang DAP doon sa mga ganong occasion. At sinasabi, kinakailangan yung paggamit ng savings, may bahay doon sa General Appropriations Act. Halimbawa, DPWH, may isang programa, may savings dito, may bahay dito sa DPWH, inilagay mo doon, legal yun, ayon sa Korte Suprema.
Ang sinasabing hindi tama, yung cross-border. Halimbawa, executive branch, dinala sa COA, isang constitutional body, dinala sa... So ang sinasabi nyo, yung prinsipyo mismo ng DAP ay hindi tinututulan ng Korte Suprema? Hindi. As a whole, hindi. Meron lang mga instances na at mga pangyayari na sinasabi nila na unconstitutional. Like yung cross-border na pag-allocate ng executive sa legislative. And because of this... And COA. At ako, hindi ako nagkakamali. Kung hindi ako nagkakamali, I'm still on the process of research. Alam ko, yung executive department, nagbigay mismo sa Supreme Court. So, cross-border din yun. And hindi yun tama? Ayon ngayon sa Supreme Court decision. So sa tingin nyo, itong ginawa ng Pangulo ay hindi ito ground for impeachment? Hindi, in good faith. At umunlad ang bayan, nakinabang ang mamamayan sa DAP. Would you like to react to this? Yeah, I'd like to react lang na yung sinasabing umunlad ang bayan, baka ang pinapatungkulan nila yung umunlad yung mga bulsa ng mga congressman at senador na nakatanggap ng DAP. Kaya umunlad yung mga napolis din yung sinasabing tumanggap din po at nabiyayaan ng Disbursement Acceleration Program. Ang kailangan nung maintindihan ni Congressman Elise, ang hindi po impeachment ang nakakagulo, hindi po impeachment ang problema. Ang problema po ay yung kawalan ng accountability. Ang problema po yung hanggang ngayon ang palasyo ayaw umamin na meron silang kamali ang ginawa. At kung ganyan po ang mangyayari sa atin, ano ang titigil sa kanila na ulit-ulitin po yung mga bagay na yan? Malino na po ang Supreme Court decision. Yung esensya po ng DAP ay diniklara ng unconstitutional. There is no going around that fact. At kailangan pong may managot sa bagay na yan. Maliwanag naman ang sinabi ng palasyo, they will abide with our Supreme Court decision. Kung diniklara nila yung ilang parte ng DAP na unconstitutional, hindi na nila ito lalabagin. Alam mo, ang nakikita ko, yung bayan muna kasi, ang nakikita ko, iisang linyada Hindi nila ako ng bayan presidente. muna. Hindi po Makabayan ako Black. bayan muna. Makabayan Black. Hindi rin ho ako Makabayan Black. Hindi rin po ako bayan muna ng Makabayan yung Black. grupo, yung grupo ng mga leftist, left-leaning party list, ang nangyayari, iisang nila, tuwing may presidente, lahat mali ang ginagawa. At pagkatapos, ang linyada, ang mga nagiging pangulo ng bansa, tuta ng kano, at ibagsak ang imperialistang kano. Laging yun ang linyada eh. So, palagay ko, pero we will deal with the impeachment. At yan, didinggin yan, na dadaan sa proseso ng Kongreso. Pero ako sa tingin ko, walang kwenta. Alright. Mukhang mahaba-haba pa ang discussion tungkol dito sa Disbursement Acceleration Program. Maraming salamat po sa inyong oras, Caloocan City Representative Edgar Erice, isa sa leader ng Majority Coalition sa Kongreso, at Gino Renato Reyes, Secretary General ng Grupong Bayan.